Mapagpala at magandang umaga sa bawat isa, mga kapatid. Good morning po sa bawat isa. Ayan. Tunay nga na maliwaga ang buhay. Tara. Hindi natin maiwasan ng magbalik tanaw. Yun. Balik tanaw, yeah. Parang ano lang kasi, ngayong araw is already the last day of this month, May, no? At sayo natin na gusto natin, bukas, ibang buwan na naman ang ating hapit. Kaya tunay nga na mahiwaga ang buhay. Ika nga. Marami na yung mga nawawala sa ating mga mahal sa buhay, ang ating mga matalik na kaibigan. Pero ganoon talaga ang buhay. Hindi talaga natin alam. Diyos lamang, ika nga ang nakakalam. Okay? Talagang napakabilis ng panahon. Kaya ang bawat isa sa atin ay maisip niya sa kanyang buhay na meron talagang Diyos. May Diyos talaga. Kasi kung minsan, yung pamamangha natin sa mga kahiwagaan ng buhay ay ating lang pong ma-discern yun sa pamamagitan nating closeness sa Panginoon, sa pamamagitan nating kalaman sa Biblia, at kung sino nga ba ang Diyos sa ating buhay. Kaya sa araw nito ay ating po muli handa ating mga puso at isipan sa ating gawain sa umagang ito. Tayo po ay lalapit sa Panginoon sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin at pong hihingin ng tawad una sa lahat ating mga kasalanan na nagawa po natin sa mga nakaraang araw upang sa buhay natin ay maging kaya sa araw nito sa harapan ng Panginoon. At tayo po ay manalangin. Aming Diyos na sumasalangit, Diyos na may gawa ng langit at lupa, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling lumalapit sa iyo sa araw nito, Ma. Una sa lahat, bilang pagkilala sa iyong kapangyarihan o pagka-Diyos sa aming buhay, kami ay humingi ng kapatawaran ng aming pong mga kasalanan naming naisip, na salita o nagawa, at walang ama na hindi nakakalugod sa iyo. Alam po namin na mga bagay nito ay siyang naglalayo sa amin, sa iyo. Kaya po, tawarin mo naman kami sa mga bagay nito na aming pong nagawa, upang kami ay maging karapat-dapat na tawagin iyong mga anak. Kami po ay maging kayaya sa iyong harapan sa aming po pagsamba sa iyo ngayong umaga. Nawa, Ma, ay mapatawad mo kami sa aming po mga kasalanan. Tulungan mo po kami, Ama, na patuloy na lumakad na naayon sa iyong kaparaanan at kagustuhan sa aming buhay. Nawa ang iyong banal na Espiritu ay tunay nga na sumasa amin upang sa oras nito, Ma, ano man ang aming gagawin, ito ay makapagbigay ng kalwalhatian sa iyong banal na pangalan. O Lord, nais din po namin itaas sa iyo ang buhay namin po, mga kapatid, na naghahanda pa lamang sa kanilang pagparito sa umagang ito, dito sa lugar na ito. Kaya manawa sila, Ma, sa gawa ng kalangan, upang sila rin po ay aming po makakasama sa umagang ito. Lord, tunay nga, Ma, na tinatanggap namin ang katotohanan na kung wala ka sa aming mga buhay, kami po ay walang magagawa. Kaya po, amin po
Pagkakitiwala sa iyo ang kabuuan ng liturgy sa umagang ito, mangyari lamang po ang iyong kagustuhan sa buhay ng bawat tayong mga anak na dinala mo sa lugar nito. Mangyari kagustuhan mo sa iglesia ito, Lord, na itinayo mo para sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Iniyayaan ko po ang bawat isa na tumayo at samahan po niyo po sa pagbasa sa kanyang salita na matatagpuan sa awit sa 28, versikulo 68 hanggang 72. Sabay-sabay po natin basahin. But he chose the tribe of Judah, Mount Zion, which he loved. He built his sanctuary like heights, like the earth that he established forever. He chose David, his servant, and took him from the sheep pens. From tending the sheep, he brought him to be the shepherd of his people, Jacob of Israel, his inheritance. And David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands, he led them. Tayo po ay patuloy na manalangin. Awamayan namin Diyos na sa langit. Sa pangalan ng bugtong na anak si Jesus, muli kami lumalapit sa iyo, Lord. Nagpapakumbaba, Lord. At humingi ng giya o guidance, O Lord, sa iyong Banal Espiritu upang kami po ay pangunahan sa aming pong gawain sa umagang ito. Tunay nga Ama na batid mo ang kahinaan namin. Batid mo ang kahinaan ng bawat isa sa amin. Subalit, O Lord, na kami ay nanampalataya at titiwala sa iyo na sa pamamagitan mo walang imposible sa amin. Sama mo kami, Ama, sa amin pong gawain sa umagang ito para po amin pong maluwalhati ang iyong banal na pangalan sa amin pong bawat galaw ngayong umaga. Lord, nais namin itaas sa iyo, in particular ang aming pong praise and worship team na kung saan pangungunahan kami sa aming pong pagsamba sa iyo ngayong umaga. Bigyan mo naman sila ng pusong may kagalakan, O Lord. At yung wisdom o karunungan na nagagaling sa iyo upang sa kanilang pag-lead sa amin sa servisyo sa umagang ito, Lord, ay tunay nga mana. Madama namin na yung presensya sa buhay namin at yung pagkilos na yung Banal Espiritu ay tunay nga mana na-feel namin ito sa kuha namin o pagsamba. In the same manner, Father God, na yung mensahero sa umagang ito, Lord, itapo mo siya sa likod na yung cross at nawa, Ama, ay masabi niya lamang ang mga bagay na nais mong parating sa amin. Bigyan mo siya, Ama, ng puso na matapang. Encourage mo siya, Ama, to deliver your words with boldness and without reservation, but with clarity, O Lord. Upang kami na makikinig sa Kanya ay tunay nga namin kung maunawaan at may sa pabuhay ito sa aming buhay Kristiyano. O Lord, kami po ay nagtitiwala sa kapangyarihan mo sa aming buhay. Kaya Father God, just be with us, O Lord, sa aming pong pagsamba sa umagang ito hanggang po matapos at aming pong daladala nawa ang iyong pagpapala sa bawat sa amin. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula ngayong umaga, sabay-sabay po tayo magpasalamat sa ating Panginoon for His goodness and faithfulness sa ating buhay. Sa kabila ng mga challenges natin, His grace is always enough. Kaya ihanda natin ang ating puso at sabay-sabay po tayo magpuwi sa ating Panginoon.
this moment to pray to the Lord na bigyan tayo ng humble heart at pusong willing na mag-serve. We are here to follow Jesus as an example of serving others and to offer our hearts to God in worship. Patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon.
Tayo ay Morning po sa bawat isa. Tayo po ay sandaling manalangin sa pagsisimula ng ating pakikinig na salita ng Diyos. Let us pray. Heavenly Father, you are the God who is sovereign. Kayo ang Diyos at Hari ng lahat. And kayo ang karapat-dapat lamang sa aming papurit, pagsamba at paglilingkod. Maraming salamat, O Diyos, sa mga awitan na inawit namin na nagdedeklara kung paano kayo naging mabuti sa amin. And Lord, we thank you for all you have done through Jesus Christ, our Lord. And we pray na kayo po ang patuloy na magpaalala ng inyong kabutihan sa amin, na kami ay nandito dahil sa inyong pagpapala sa amin. Dahil kami ay hindi lamang pinatawad ninyo, kundi tinanggap nyo bilang mga anak. And Lord, we pray that you will remind us of that reality, of that truth, that we are your children and you are our Heavenly Father. And Lord, we pray na yung lahat ng ginawa mo for us, yung kabutihan mo, yung pagmamahal mo sa amin, we pray that it will motivate us to serve you and to serve other people. Lord Jesus, help us to listen to your word, to be attentive, and to be humble, to listen sa tinuturo mo sa amin ngayong umaga. And Lord, we pray na kayo po ang patuloy na kumilos. Blessed Holy Spirit, continue to help us understand your will, the Lord's will for us, our Father's will for His children. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. So, good morning po again sa bawat isa, and we thank the Lord for His goodness, for His grace, na patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon to worship. No? Not just yung pagkakataon na ito, but dinala tayo dito ng ligtas, no? Na sama-sama, and to give us opportunity to serve Him, to worship Him, to sing songs for Him. And we thank the Lord sa mga ginagamit niya, no? Na naglilingkod sa atin, ilinggo-linggo, para gabayan tayo, i-lead tayo sa makabuluhang pananambahan, no? Sa ating praise and worship ministry. And of course, we thank the Lord for His grace na siya rin ay patuloy na nakikipag-usap sa atin. That He wants us to know Him more through His Word, and gusto niya rin malaman natin. And by His grace ay masunod yung kanyang kalooban. Sabi nga natin sa kanta natin kanina, no? Not my will but yours be done. No? And tayo po ay inaniyahan na tumayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. And ang message para sa atin ngayong umaga ay manggagaling sa Gospel ni Mark, chapter 10, verses 35 to 45. Mark 10, 35 to 45. And babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Mark 10, 35 to 45. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yung nais nyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, hindi nyo nalalaman yung inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo yung bautismong ibabautismo sa akin? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopang aking iinuman ay iinuman nga ninyo. At babautismohan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang nagpapasya o magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at kaliwa. Ang karangalang iyan ay para sa mga pinaglaan. Nang malaman ko ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam nyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ng siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila, ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno, ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at upang mag-alay ng kanyang buhay
para sa ikatutubos ng marami. Papuri sa Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Pwede na po tayong umupo. Again, good morning po sa bawat isa. Good morning and medyo makulimlim, ano? But we thank the Lord for His grace na dinala tayo ng safe and we pray na yung mga nangangailangan ng kagalingan, we pray for healing sa kanila. And magpapatuloy tayo sa mensahe ngayong buwan, no? Last na to, no? Sa ating series tungkol sa paglilingkod or ministry. No? And particularly sa context ng ating simbahan. No? And natutunan natin na tayo ay tinatawag, lahat tayo ay tinatawag na mag-serve. No? Tayo ay tinatawag na maglingkod. And ang example nga natin, ang pattern natin ay ang Panginoon. And yung paglilingkod na yon, huwag tayong mag-alala kasi binigyan tayo o binibigyan tayo ng kakayahan para maglingkod. No? And sabi nga sa last message, no, yung paglilingkod natin, hindi to accept us. Ay, i-accept tayo ng Lord. Pero because we are accepted, no? Kaya tayo naglilingkod with grateful hearts, ay pagpapasalamat. Nung unang taon ko sa seminary, no, may natutunan akong Latin praise. Latin praise, no? Ang sabi doon, crux probat omnia. Yan, no? Hindi yan spell ni Harry Potter, no? Iba yun, no? Pero Latin praise siya. Ang ibig sabihin, the cross tests everything. O ang krus ang sumusuri sa lahat ng bagay. Ano ibig sabihin nito? Of course, yung cross, alam natin, na nagsisimbulot sa paghihirap at kamatayan ni Jesus. Nagiging pamantayan natin sa ating doktrina at pamumuhay bilang Kristiyano. Pag nakikita natin yung cross, pinapaalala sa atin nito yung sakripisyong kamatayan ng Panginoon. No? And ito daw ay nagsusuri sa ating theology, sa ating doktrina, and even sa ating pamumuhay. Kumbaga, sinusuri natin yung ating mga paniniwala o prinsipyo sa buhay at pamumuhay kung ito ba ay naaayon sa ginawang sakripisyo ni Kristo sa krus. No, yung nagre-reflect ba yung buhay natin o yung paniniwala natin o yung pamumuhay natin or theology, prinsipyo natin sa buhay sa ginawa ni Jesus para sa atin. Ang krus ay mahalagang simbolo ng Kristyanismo. No, lahat yata ng simbahan may krus. Iba-iba lang siya ng itsura, pero we give importance doon sa cross. And hindi lang ipinapaalala sa atin ng cross o ng krus ang dakilang pag-ibig ng Diyos at ni Kristo. No? Itinuturo rin ito kung paano mamuhay at maglingkod tulad ng hinalimbawa niya sa atin. Kaya ito yung tanong sa atin, na mag-guide sa atin. No? Ano yung kaugnayan ng krus? Yung paghihirap at sakripisyong kamatayan ni Jesus sa ating paglilingkod. No? Paano hinuhubog ng krus, nung kamatayan ni Jesus sa cross, yung ating paglilingkod ngayon? And ito yung magiging guide natin sa pag-aaral natin ng Mark 10:35-45. And of course, ang title ng ating mensahe ay Ang Krus at ang Paglilingkod. Na, sa kwento, kung natatandaan natin, papunta si Jesus at ang disciples niya sa Jerusalem, kung saan haharapin niya na yung kanyang pag-aaresto sa kanya, yung paghihirap niya, and later on yung kamatayan niya sa krus. And alam ito ni Jesus. No, bago pa lang siya pumunta doon, alam niya na ito. And sa katunayan, sinabi ni Jesus ito sa kanyang mga disciples. Itong binasa natin, pangatlong beses niya na sinabi na ako ay mamamatay at muling mabubuhay. No? Pero sa bawat pagkakataon na sinishare niya sa mga disciples niya na mamamatay siya doon sa Jerusalem, sa bawat pagkakataon na yun, hindi nila ito maintindihan. No? Malinaw siyang sinasabi, pero hindi nila naiintindihan. Sabi ni Jesus sa verse 33, no? Papunta tayo ngayon sa Jerusalem kung saan ang anak ng tao, Son of Man, ipagkakanulo sa mga punong pari
at sa mga tagapagturo ng kautusan. Siya hatulan nila ng kamatayan at ibibigay sa hentil. Siya ay kanilang hahamakin, duduraan, hahagupitin, at papatayin. Ngunit pagkaraan ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. No? Sinabi niya ito sa kanyang disciples habang naglalakad siguro sila. No? Sinasabi niya ito. Pero ano yung pagkatapos nun? No? Ayun nga yung binasa natin. Pagkatapos nun, na sinabi niya na siya ay mamamatay sa kanyang disciples, no? Lumapit sina James at John para humiling kay Jesus ng isang bagay. And ano yun? Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Sabi na ni James at John, ni Santiago at ni Juan. And sabi naman ng Panginoon, ano yun? Ha? Sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. No? Hindi magkatugma. No? Kung iisipin nila na mamamatay pala ang Panginoon nila, of course, merong kalungkutan din doon. Or baka hindi na sila mag-request. Pero tignan natin yung request nila, no? Karangalan. At maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Makikita natin dito na ang unang mahalagang aral tungkol sa krus at paglilingkod na ang krus ang nagpapaalala sa atin na ang paglilingkod ay hindi para sa pansariling ambisyon. Yung ministry ay hindi para sa pansariling ambisyon. Habang si Jesus ay nakatuon sa sakripisyo at kamatayan para sa iba, para sa marami. Ang iniisip naman na James at John ay ang ambisyon para sa posisyon at karangalan para sa kanilang sarili. Very different. Iba yung purpose ng Lord. Kapag punta sa Jerusalem, sabi niya, magsiserve ako doon, ibibigay ko yung buhay ko para sa marami, para matubos ang marami. No? Pero sila, ang hiling nila, gusto nila na umupo sa trono. No? Umiling sila na maupo sa kanan at kaliwa ni Jesus. Ito ay pwesto ng kapangyarihan at mataas na katungkulan. Isipin natin yung hari, meron siyang kanang kamay. Oh, and meron siyang kaliwang kamay, no? Ibig sabihin, sila ay gusto rin nila na maghari kasama ni Jesus. No? Makikita natin dito na naniniwala sila. Ito naman ang maganda doon, no? Kina James at John, sa mga disciples niya. Naniniwala sila na si Jesus yung pangakong Mesaya. Sila ay naniniwala na ito yung hari na manggagaling sa lahi ni David at liligtas tayo. Ito yung pangako ng Diyos. Kaya lang iniisip nila yung trono ni Jesus. No? Maaaring ang nasa isip nila, yung pagpunta ni Jesus sa Jerusalem, doon na mangyayari yung paghahari ni Jesus. Yes, mapapalaya na tayo sa Roman rule. No? Kaya maaaring iniisip nila, ito na yung tamang time. Kung maghahari si Jesus doon, no, parang si King David, ay hihilingin natin na doon tayo sa katabi niya, no, na maghahari later on. Pero pinapakita ng hiling nila na hindi nila nauunawaan yung tunay na pakay o misyon ni Jesus. No? Hindi nila yung nakikita. Totoo, maghahari si Jesus at ganap na maghahari sa mundo sa pagdating ng panahon. No, yun yung inaasahan natin. Na pagdating niya, He will completely reign. And sabi nga sa pangako ng Bible, yung kanyang kingdom, yung kanyang paghahari will be everlasting. Hindi magtatapos. It will be eternal. No? Kung ngayon, tingin natin parang hindi pa naghahari ang Panginoon, pagdating niya, He will reign. And that's our hope. No? Lalo na magulo ngayon. No? Sa ating society. Maraming gustong maghari sa iba't ibang lugar. We know that Jesus is the only sovereign. No? And siya ay maghahari, patuloy na maghahari, at walang hanggang maghahari pagdating niya. Hindi nila nauunawaan yung pagparito ng pangakong hari, yung Messiah, ay para magpakumbabang maglingkod. No? At iba ang paraan ng pagtatagumpay ni Jesus. Tingin siguro nila parang political king. Si Jesus na darating sa Jerusalem, nakakabayo, may espada, no? Of course, meron tayong ganung connotation pagka
warrior, no? Pero yung tagumpay pala ni Jesus, na hindi nila alam, is tagumpay sa pamamagitan ng kamatayan. No? Naalala natin yung pangako tungkol sa kapanganakan ni Jesus, na siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang kasalanan. It's a different victory, no, na hindi naiintindihan ng kanyang disciples. Na ang tagumpay ni Jesus ay dadaan sa paghihirap at kamatayan. Na ang concern ni Jesus na naparito siya, hindi paglingkuran, katulad ng naiisip ng kanyang disciples, siguro doon sa trono na yon, kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para sa marami. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, hindi nyo nalalaman yung inyong hinihingi. No? Hindi siya nagalit. No? Sinabi lang niya, hindi nyo naunawaan. Makakaya ba ninyo na tiisin yung hirap ng aking daranasin? Makakaya ba ninyo yung bautismong ibabautismo sa akin? Ibig sabihin yung suffering na i-experience ng Panginoong Jesus, sinasabi niya, kaya nyo ba yung gawin? And of course, patunay na hindi nila naiintindihan yung sinasabi ng Panginoon. Ang sabi nila, opo, kaya po. Focus lang sa goal, no? Ang hiling ni na James at John ay nagpapakita ng pagsariling ambisyon na makapwesto sa trono ng karangalan and kapangyarihan. And dito tayo pinapaalalahanan na maaari rin tayo maging katulad nila. Pwedeng pagtawanan natin sila, ay ba't gano'n naman yun si James and John, ano? Ang weird naman ng ano nila, no? Na request. Pero baka sa ating sarili din, pwede rin tayo maging katulad nila kung hindi tayo nag-iingat. Kung hindi natin nauunawaan ang mensahe ng krus. Maging sa ministry, pwedeng pumasok yung hangarin na ma-recognize para maging mahalaga sa paningin ng iba o magkaroon ng mataas na posisyon sa simbahan. Pwede magamit yung ministry at leadership role kaya gusto natin because of validation, recognition, na maaaring hindi natin nakukuha sa ibang lugar, no? Sa ating pamilya siguro, or sa ating ginagagalawan na lipunan. Kaya dito na lang tayo. And gusto natin ng validation, maramdaman yung validation and recognition na hindi natin nakukuha sa iba. Kapag hindi tayo nag-iingat, ang ministry ay maaaring maging daan para sa pansariling ambisyon, no? Kaysa sa tunay na paglilingkod. Maaring matukso tayo na gustuhin yung ministry, not really to serve others, but to be seen by them, para makita. Naalala ko yung kwento ng isang scholar, no? Yung Bible teacher. No? Nilapitan daw siya ng isang estudyante. And talagang sinabi niya, gusto kong matapos yung pag-aaral ko na. No? O bakit naman? Sabi, gusto ko na kasing gumawa ng maraming libro. And gusto ko nang ma-invite sa maraming conferences. No? Yun agad yung kanyang gusto. No? And of course, gustong maging positibo nung teacher. No? Gustong isipin nung teacher na ito talaga ay bunga ng commitment niya sa Panginoon. Pero hindi niya maiwasang maisip na baka ang pangunahing motibo ng estudyante ay ang kagustuhan para sa pagkilala at pribilehiyo na nakukuha ng iba. Of course, hindi masama na ma-recognize. No? Yung maganda maging klaro tayo dito na mag-desire na magkaroon ng maraming opportunities to speak and maisulat na libro. No? Opportunities ito to serve the Lord and mag-serve sa maraming tao. Pero kailangan lang natin maging maingat. No? Na baka ang nangingibabaw na motibo natin pala sa ministry or leadership role ay para lang sa sariling hangarin. Kailangan natin maunawaan ang ministry ay tungkol sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. That's the nature of ministry. Minister. Servant. No? And kung natatandaan natin yung natutunan natin sa Ephesians, no? Binigay yung gifts,
yung kakayahan sa atin sa bawat isa, hindi para sa atin lang. Ang purpose niya ay para mag-serve tayo sa church. Dahil doon tayo lalago. No? Hindi siya parang possession na sasarilinin natin o para sa atin. Binigay yan sa atin ng Panginoon to serve, no, others. And minsan, kahit sa paglilingkod sa Panginoon, maaari na ang ginagawa natin sentro ay ang sarili natin at hindi si Kristo. Kaya mahalagang ipanalangin at suriin yung ating mga desire para sa ministry. No? Not just those who are ministering already, no? Yung mga nagsiserve sa atin, but also yung desire natin na magministeryo. No? Kung ito ba ay talagang para sa Panginoon at sa ating kapwa. Mahalaga rin na magkaroon tayo din o sumali tayo sa discipleship groups, no? Para patuloy tayong matuto mula kay Jesus. And sa mga kapatid natin tungkol sa paglilingkod. Sa katunayan, doon pa tayo mas nagiging klaro. No? Minsan, hindi ko naman maintindihan yan si pastor. Ano ba yung serve na yan? No? Pero pag sumasama tayo sa grupo ng mga naglilingkod, ganun pala. No? And I believe, marami sa atin ganun ang naging experience. No? Personally sa akin, that's my experience. Sabi nga ni Elder Louie, ako, marami naman nakakalam na part ako ng praise and worship ministry before. No? And hindi agad, no? Pagdating ko sa church, okay, bigay mo na yung gitara sa akin. Hindi ganun eh. You submit to the process, sa process, no? And natuto ka sa mga kasama mo. No? Una, nag-observe ka lang, nakikinig sa kanilang devotion. And later on, pipihit-pihit ka na ng mixer, no? And then, pag go signal na, no, sinabi na ng Lord through the ministry head, okay, pwede ka nang i-schedule. And even the pastoral ministry and yung preaching, I learned also from others. No? Sa mga pastor na nakasama ko and nagpastor sa akin, nag-disciple sa akin. Meaning, kailangan natin yung isa't isa. No? Sabi nga, sila yung nagre-ready sa atin kung paano maglingkod. That's why, take every opportunity, no, na sumama. And masaya ako, nakikita ko sa picture yung mga ating mga kapatid, ano, sumasali sa mga fellowship, no, ng mga elders, deacons, and of course, the youth, no? And those are opportunities also to learn kung paano maglingkod. Sa ating mga deacons, no, we can learn from them. They can be an example for us. Maganda yung hangarin na maglingkod. Yun yung gusto natin, yun yung pinagpipray natin, na lahat tayo. No? Kasi yun yung kalooban niya. Pero mahalaga ring dumaan sa tamang pagsasanay or equipping. Na hindi laging sinasabi, alam ko na yan. Eh. No? Sabak na agad. No? Ito ay pagpapakita rin ng humility sa ating part. Na tayo ay mag-undergo dun sa discipleship. No? And huwag magmadali sa pagkuha ng ministry roles. Yes, madaling gawin yung mga ginagawa sa ministry, pero mahirap maglingkod ng may lalim. Yung may lalim. Kung walang patuloy na paglago sa salita ng Diyos, that's hard. Mahirap maglingkod. Kung walang nagpapaalala sa'yo, walang nagko-comfort sa'yo, walang nagko-correct sa'yo mula sa salita ng Diyos, it's hard to serve. No? Mahirapan tayo. Walang panalangin. And pakikisa sa kapwa mananampalataya. Fellowship. Those are important things, no? Na hindi natin nakikita, pero importante sa ating paglilingkod. Yun din yung natutunan natin last Sunday, no? Na we can serve, pero deep inside, dry yung buhay natin. And nakakapagod yun. Mahirap yun sa atin. No? And pinapalalahanan tayo ng Diyos dahil nagmamalasakit siya sa atin. Hindi pinapagalitan niya tayo because, ano ka ba, anak? No? Pero concerned siya sa atin. And it's hard to serve with depth, yung lalim. At kung may pagpupursige, kung wala yung salita ng Diyos, yung
panalangin at yung fellowship. No, that's why important yung ating mga ginagawa sa simbahan. Kaya magandang isipin natin, ano yung motivation natin sa paglilingkod sa ministry? Or ano yung motivation natin that we like to minister or to serve in the church? Yeah? And paano hinuhubog ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay sa krus ang ating pananaw sa paglilingkod? Paano niya binabago, no? Ganun pala. Yun pala yung purpose ni Jesus. And paano nakakapagbago ng ating pananaw at sa paraan ng ating paglilingkod sa Kanya at sa Kanya iglesia. Kung may selfish ambition, ito man ay for recognition mula sa tao, o mahigitan yung iba, or for personal gain, lalo na sa ministry, of course, hindi ito sumasalamin sa krus ni Kristo. Ang selfish ambition ay nakasentro sa sarili. Kaya nga selfish at ambition. Pero ang krus ay larawan ng pagpapakumbaba at sakripisyo ni Jesus para sa iba. And pangalawang pinapakita ng krus na ang tunay na kadakilaan, greatness, no? Tunay na GOAT, greatest of all time, no? Ay makikita sa mapagkumbabang paglilingkod. Ang krus ang nagpapaalala sa atin na ang paglilingkod ay tunay na kadakilaan. Sabi ni Jesus kina James at John, oo, mararanasan nyo yung tulad ng mararanasan ko. Mahihirapan din kayo. And kung titignan natin sa Acts, si James ay naging martir, namatay. And of course, si John, sa Patmos, tinapon siya, no? Because of his faithfulness sa gospel. No? In exile siya doon. Naranasan nila. Pero sabi ng Panginoon, hindi siya, pero yung request nyo, hindi ako yung magpapasya na ibigay. No? Nakakaya din na yun sa mga pinaglaanan ng Diyos. And sa verse 41, narinig yun ng ibang disciples na yung request nila James at John, siguro habang naglalakad sila, naririnig nila. Nagre-request ito. And sabi, nung narinig nila, sabi doon, nagalit sila kina James at John. Bakit? No? Mali yan. Hindi yan Christ-like. Ganun ba? No? Yun kaya yun, ba't sila nagalit? Hindi tamang request yan dahil mamamatay ang Panginoon. No? Sabi doon, sa Pinoy version, maganda, no? Ang translation, na bad trip. Na bad trip yung mga disciple doon sa dalawang magkapatid. And bakit sila nagalit? Posibleng gusto rin nila yung posisyon. Gusto rin nila yung ganung posisyon na mataas, na makapangyarihan, na hinihingi ng dalawan. Muntikan na silang maunahan. No? Lalo na kung babasahin natin sa chapter 9. Kung babalikan natin yung chapter 9, ang mababasa natin doon na tinanong sila ni Jesus. Napansin kasi nila, ni Jesus, na nagtatalo-talo tong mga disciple ko. Yung tinanong niya ngayon, no? Bakit kayo nagtatalo? Ano ba yung pinagtatalunan nyo? No? Yung tahimik sila, hindi sila makasagot. Bakit? Sabi sa verse 34 ng chapter 9, hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinaka-dakila. No? Pinagtatalunan nila kung sino yung GOAT, greatest of all, tagasunod ni Kristo. No? Sino yung pinakamataas, pinakamagaling na disciple sa kanila? Ako yun. No? Hindi, ako yun eh. No? Medyo nakapag-isip si James at John. I-request kaya natin na doon tayo sa magkabilang upuan ni Jesus na tayo ay maghahari din. No? Pwede rin itong maging test ng ating puso. No? Kung ang desire natin for ministry ay may halong pride and selfish ambition. Paano natin ito test? No? Kapag ba nakita natin yung ating kapatid sa Panginoon o yung ibang mga tao na nandun sa posisyon, sa ministry na yon na gusto natin, ano yung nararamdaman natin? No?
Sa test ng ating puso, kung ito ay may halong pride at selfish ambition, yung desire natin for ministry. Kapag may galit or inggit tayo sa ating kapatid at ibang tao, dahil sa kanila napunta yung ministry o yung leadership role na gusto natin. And hindi nagalit ang Panginoon sa kanila. No? That's how Jesus dealt with His disciples. And ganun din siya sa atin. No? Yung kanyang pagsasabi sa atin is out of His love and compassion. And yun yung realization din natin na pag naririnig natin yung kanyang salita, it's out of His love. Yun ay dahil sa kanyang mercy and pagmamahal. And pinalapit niya yung kanyang mga disciple. Sabi doon, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Yun sa mundo. No? Yung tinitingala, yung gustong gayahin, sila yung makapangyarihan, isang sabi lang masusunod, lahat nagsisilbi sa kanila. No? Yun yung dakila, yun yung great sa lipunan. And tinutukoy dito ni Jesus, yung mga leaders, political leaders sa time nila. No? And maaaring ito rin yung konsepto nila ng pagiging dakila. Kaya yun yung request ni James at John. Kasi ang inisip nila, ito yung dakila, yung ikaw yung powerful. Ikaw yung dapat na nasusunod. Sabihin mo lang masusunod. No? Yes, sa mundo, sa lipunan na hindi kumikilala sa tunay na Diyos na ang tunay na hari, no? Expected yan sa tao. No? Na maghari-harian at gamitin yung kapangyarihan nila sa pansariling kapakanan. That's why some people cannot really, hindi nila mabitawan yung power na yun. And sila rin, yung mga taong madalas tinitingala nga, and tinitignan na pinakadakila at mataas. And kung titignan natin sa lipunan, sino yung mga binavalue? Sino yung binibigyan ng special treatment? Of course, those who are powerful. Pero sa mga tagasunod ni Kristo, sa kanyang iglesia, sabi ng Panginoon, hindi dapat ganun ang umiral sa inyo. Ang sukatan ng kadakilaan sa kaharian ni Kristo ay hindi kapangyarihan o posisyon, kundi mapagkumbabang paglilingkod. Ang sino mang nagnanais maging dakila, sabi ng Panginoon, ay tinatawag na maging lingkod sa lahat. And sabi pa ng Panginoon, ang sino mang nais maging pinuno or maging una o nasa rank, first rank, ay dapat maging alipin ng lahat. Kabaliktaran, no? Kabaliktaran yung greatness ng mundo sa greatness sa kaharian ni Jesus. Yung kadakilaan, hindi sa kagustuhang nasa pinakamataas sa lipunan. Pero yung kadakilaan sa paningin ni Jesus ay siyang bumababa para maglingkod sa lahat. Very different yung kanyang prinsipyo. Different yung kanyang turo. Pinapakita ni Jesus na ang tunay na kadakilaan sa kanyang kaharian ay hindi nasusukat sa mataas na posisyon o sa dami ng nagsisilbi sa atin, kundi sa pusong handang magpakumbaba at maglingkod sa lahat. That's very important for us. No? Paalala ito sa loob ng church. No? And I praise God, no? Na all of us, no, nakikita natin yung commitment, no, sa paglilingkod. And hopefully lahat tayo, we can serve one another. Pero paalala ito, no, sa loob ng church, na hindi lang dito, no, sa lahat, sa iglesia ng Panginoon, na maaari tayong matukso na tignan yung leadership role bilang posisyon ng kapangyarihan. No, that's may danger doon. Kaya ngayon isang nakausap ko, no, na kuya-kuya ko, sabi niya, dapat yung mga kabataan tinuturuan hindi una yung leadership role, pero yung mag-serve. No? Kasi minsan na nagkakamali sila ng paningin. Ganun pala yung leader, no? Ang ganda ng treatment sa kanya. Yun na lang gusto ko, no? Pero sabi niya, mas maganda yata na ituro sa kanila
yung service. Kasi you cannot be an effective leader kung hindi ka marunong maglingkod. No? And yun na rin yung mga tinuturo sa mga leadership books ngayon. Yung servant leadership. No? Paalala ito sa tinatawag na lordship style of leadership. No? Ayon sa isang theologian. Kung saan ginagamit yung titulo, yung impluensya o spiritual na otoridad para mapulahin o manipulahin ang iba. Oy, pastor mo ako. No? Oy, leader mo ako. Oy, bishop mo ako. No? Ang iglesia, and ito yung lagi namin tinatandaan, no? And hopefully, maisapamuhay namin, no? Na hindi pag-aari ng sino mang leader na itinalaga ng Panginoon ang church. No? Kaya kung titignan natin, ang church natin ay plurality ng leadership. No? Pantay-pantay. Hindi pwedeng sa isa lang yung desisyon. And we always acknowledge kung ano yung kalooban ng Panginoon because siya ang tunay na nagmamay-ari ng kanyang church. Pero malungkot na nangyayari pa rin ang ganitong pamumuno. No? Yung lordship style of leadership. Kung may nakapanood sa inyo, dami mo naman napapanood. No? Pero may napanood ako na isang religious leader, siguro nakuhaan siya ng video. No? Yun ang nakakatakot ngayon. No? Hindi na pulis yung nakakatakot eh. Yung mabidyoan ka na eh. No? Ginamit yung authority niya sa simbahan. No? Parang ganito yung setting. Nag-preach si pastor. No? And sa gitna ng worship service, hinihiya niya at binabantaan yung kanyang mga miyembro. Tinatawag isa-isa, pati yung pamilya nila, nadamay pa. No? Bakit? Sabi, kasi hindi sila nagta-tithes and offering. Effective ba? Buti sa atin, no? Hindi siya ginagawa. No? And that's not right. No? May tamang paraan, oras at lugar yung pag-correct. No? Kung may pagkukulang nga naman, no? Of course, kailangan i-correct. Pero may tamang panahon, tamang oras, tamang timing. And of course, out of love, sasabihin sa'yo, no? O ikaw, Pastor Kang, pastor ka pa naman. Hindi ka nagta-tithes. No? Hindi ka nakakakita dun sa kitchen natin, ang bago-bago kasi hindi ka nag-aambag. Grabe, no? Nakakalungkot yung ganung estilo ng paglilid. And alam ito ng Bible. Kaya paalala ni Apostle Peter sa mga leaders, sa mga elders na katulad niya sa simbahan. Sabi sa 1 Peter 5, verses 2 to 3, pangalagaan ninyo yung kawan, yung church ng Diyos na pinagkatiwala sa inyo. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin. Paano? Hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. Mahirap, no? It's yung integrity, no? Mahirap na you're always pushing the members to serve, pero hindi nakikita na nagserve ka. No? It's kumbaga, hindi nagtutugma yung tinuturo natin doon sa hinahalimbawa natin. An effective leader ay hindi lamang na pinapasunod yung kanyang nasasakupan through power and force, pero effectively, sumusunod sa kanya yung kanyang mga nasasakupan o yung pinamumunuan dahil sa kanyang halimbawa. No? And ganun yung pinakita ng Panginoong Jesus. Hindi lang siya nagsabi na mag-serve kayo because he was the perfect example of service. No? Ang turo ni Jesus ay dapat, no? Anong nararamdaman natin nung narinig natin yung sinabi ng Panginoon? No? Of course, ang unang magbubunga nito sa buhay natin ay humility. Na? Humility. Una-una sa lahat. Kung magiging honest tayo, no, napakinggan natin yung turo ng Panginoon. Ang turo ni Jesus ay hindi para unang-una i-congratulate yung sarili natin. Ang galing ko. Ako yun eh. Yung tinutukoy ni Jesus rin eh. Yung dakila. Kasi ang galing ko mag-serve. No? Hindi yun yung una nating mararamdaman. Kung magiging honest tayo. Dahil pinapakita nito sa atin na hindi perfect yung ating paglilingkod. Kung minsan tayo ay self-centered. No? At pinipili lang kung sino yung tingin natin karapat-dapat sa ating
paglilingkod. And of course, kahit matagal na tayo sa ministry, faithful tayo sa ministry, hindi natin mapapantayan yung paglilingkod ng Panginoon. That's why walang pwedeng magmalaki sa atin pagdating sa serbisyo. No, para ako na nandito, no? Hindi ko nga alam kung gagawa ko lahat yung sinasabi ko. No? Pero hopefully, no? But ang point lang is, hindi lahat tayo perfect. No? We are growing. No? Kaya I'm preaching the word. Sabi nga, unang-una na tinatamaan ng sermon ay yung pastor agad. No? And all of us ay nasa proseso. Naalala ko yung isang kwento. Yan na naman, meron ka na namang kwento. No? Lagi ka na lang may kwento eh. Tungkol sa isang senior employee. Nakakatawa kasi. No? Seniority. No? Siguro isipin natin sa workplace. Seniority. And lumapit siya dun sa baguhan na empleyado. Sabi niya, Hoy, bagong empleyado, papunta ka pa lang, pabalik na ako. No? Yun yung sinabi sa kanya. Yung baguhan na empleyado, sabi ng baguhan na empleyado, Sir, bakit ka naman bumalik? Sabi niya, no? Nagkasalubong tuloy tayo. No? Piniloso po niya, kaya siguro siya pinagalitan. Ano? Pero, ang point, pagdating sa paglilingkod, walang pwede magsabi na pabalik na tayo. All of us ay nasa proseso ng paglago. Isa yung direksyon natin. And that is always na maging wangis ng Panginoon. No? And pinapaalala sa atin na walang mas mataas sa atin dahil lahat tayo ay tinawag na maglingkod sa lahat. Pero of course, sa kabila ng kahinaan natin at kakulangan, huwag tayong mawalan naman ng pag-asa. No? Minsan, yun naman, nadi-discourage tayo, ay, lagi naman ako nag-fail eh. Kasi binabago tayo ng Holy Spirit. No? And binibigyan niya tayo ng kakayang maglingkod. And tandaan natin, ito yung comfort sa atin, na yung paglilingkod natin sa church, hindi ito para tanggapin tayo ng Diyos. Yun nga yung sabi natin last time, no? Na yung last week na preaching. No? Hindi para tanggapin tayo o i-maintain yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Naglilingkod tayo dahil alam natin na tinanggap na tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. And yung pagmamahal ng Diyos sa atin, ang nagbibigay, ay binigay sa pamamagitan ni Kristo, hindi niya nababawasan o nadadagdagan dahil sa ating kakulangan o kagalingan. Kaya sa kanyang habag at biyaya, no, we encourage everyone, lahat tayo, ay sama-sama tayo magpatuloy na maglingkod sa isa't isa. And ikatlo, wala na yata akong kwento dito. Pangatlo, ang krus ay nagpapaalala sa atin ng dahilan kung bakit tayo naglilingkod. Pag nakikita natin yung krus, nakikita natin yung pagsisilbi ng Panginoon para sa atin. Sabi niya doon, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Paano siya naglingkod? Nagpagaling siya ng may sakit, nangaral ng mabuting balita, sinamahan niya yung mga itinataboy ng lipunan, binigyan sila ng pag-asa na pwede pala silang lumapit o makalapit o tanggapin ng Diyos. Inugasan yung paan kanyang mga disipulo. Pero higit sa lahat, sabi dito, upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Yung salitang tubos at ransom ay naririnig natin yan, no, sa ating panahon. No? Pero yung ransom o yung tubos o ikatutubos ay yung kabayaran sa panahon nila na binibigay para mapalaya yung isang alipin. No, ganun daw yung kamatayan ng Panginoon para mapalaya ng marami. No? And sa New Testament, tumutukoy ito sa pagsasakripisyo ni Jesus sa krus. Although ito, ibang word yung ginamit sa Ephesians, pero katulad din ito ng redemption. No? Para bayaran at tubusin tayo, palayain mula sa gapos ng kasalanan. Nung wala si Kristo, tayo ay nakakulong sa kasalanan. No? Pero sabi nga, no, sa kanta, no, tayo ay pinalaya na, no? Mula doon sa my chains are gone.
No? Sabi nga sa may Amazing Grace ni Chris Tomlin. No? Sa New Testament, no, yung kanyang pagkamatay ay mayroong importance. No? And kung ang ating Panginoong Jesus ay naglingkod sa atin, na ibinigay ang buhay niya para sa atin, para mapatawad at maibalik tayo sa Diyos, paano pa kaya tayong mga tagasunod niya? No, yun yung logic. No? Kung ako Panginoon nyo, nag-serve, ito yung purpose ko, ito yung mission ko, dapat kayo rin na sumusunod sa akin. Dahil naglingkod siya sa atin. No? It's amazing na ma-realize natin, pinaglingkuran pala ako ng Panginoon. Sa paanong paraan? Binigay niya yung buhay niya sa iyo at sa akin. Para tayo mapatawad ng Diyos, para tanggapin tayo ng Diyos, and para tayo maging anak niya. And ganun tayo pinagsilbihan ng Panginoon. Siya yung una nagsilbi sa atin. Kaya nararapat lamang na makita sa kanya iglesia yung parehong uri ng paglilingkod. May readiness, kahandaan, no? May kababaang loob, humility, and of course, pagmamahal. Yes, hindi natin kayang mapantayan yung ginawa ni Jesus sa cross. Unique yun. Yung kamatayan ni Jesus ay natatangi, sabi nga. Hindi lang ito kamatayan ng kahit sino mang mananampalataya. Halimbawa, tayo ay namatay dahil sa pananampalataya natin, hindi yun makakapagligtas kay brother and sister. Ang Panginoong Yesus lamang ang kayang gumawa. Pero maaari nating masalamin yung kanyang ginawa sa krus. Sa praktikal na paraan sa araw-araw. Hindi natin kailangan na maging martir, no? Ibigay yung buhay natin, magsakripisyo, mamatay tayo para sa ibang mga tao. Pero we can give our lives sa iba sa pang-araw-araw na buhay. Of course, sa ating iglesia, maaaring ang ilan sa mga ito ay paglaan ng oras sa pagbisita. We visit people. We visit our brothers and sisters. Sometimes it's hard. No? Marami tayong schedule. No? Pero giving our sacrificial time, our effort, our presence, na dalawin, kumustahin, damayan, at ipanalangin yung mga kapatid natin, lalo na yung mga may pinagdaraan. That's one way that we can reflect yung self-giving love ni Jesus sa cross. Mag-volunteer sa ministries. Gamitin yung oras natin, talento, and resources, yung finances. No? Some people ay bless ng Lord. Sabi nga, yung pag-bless ng Lord sa atin financially. No? Ang tamang perspective doon is not to own that. Pero sabi doon na yung kaya tayo binibless financially is for us to have greater opportunity to share His blessing. Maganda no, napakinggan na. Pero parang hirap gawin. Ano? Pero no, binibigyan tayo ng Panginoon ng opportunity, greater opportunity to bless others. And of course, maging sensitibo sa paligid. Itanong natin, ipanalangin natin, sino kaya o saan kaya yung nangangailangan ng tulong? Saan kaya ako gustong gamitin ng Panginoon? And nagsisimula sa panalangin. Yung desire na yun na ipapakita natin, Lord, saan mo ba ako gustong gamitin sa inyong ministeryo? And of course, nagpapasalamat tayo sa mga kapatid natin, no, na sa buhay nila na talagang committed sa paglilingkod sa ating mga kapatid. Patuloy na naglilingkod, nakikita man sila or hindi. Of course, marami tayong picture sa page natin. But there are people na naglilingkod behind the scenes. No? And we thank the Lord for your lives. Kahit minsan, parang hindi napapansin yung pagod and effort. No? Hindi alam na, kanina pa pala silang madaling araw para i-prepare yung ating food. No? And we encourage you sa grace ng Panginoon na magpatuloy, maglingkod. Why? Yes, maaaring hindi na-appreciate ng iba, pero may mga tao na bless sa inyong katapatan. And importante. And higit sa lahat, nakikita ng Panginoon yung puso
at commitment sa paglilingkod sa Kanya. And yun ang pinakamahalaga sa atin, tama ba? Na masabihan tayo ng good and faithful servant. Okay na yun sa atin. Of course, it's also encouraging na i-appreciate din naman natin yung ibang mga naglilingkod. No? Pero ang pinakamahalaga na sabihin sa atin ng Panginoon ay good and faithful servant. And of course, sa kanyang paningin, ang tapat na paglilingkod ay kadakilaan. Greatness. Hindi yung nasa taas na naghahari-harian, kundi yung great sa kanyang kaharian ay yung bumababa at naglilingkod. And tandaan din natin na yung Kristiyanong pamumuhay ay hindi nagtatapos sa loob ng church. We are excited, no? Sige, magsaserve na ako. No? Dahil may pagkakataon na masipag tayo and committed sa loob ng simbahan, pero nakakalimutan na natin at napapabayaan yung pamilya. No? That's part of our service. We need to serve also. And hopefully, yung ating church no, ay patuloy na tulungan yung ating mga miyembro to serve their family well. No, na maibigay din yon. And that's part ng ating community. No, na nagsiserve din tayo sa kanila indirectly. Why? Kasi in-encourage natin yung members natin, uy, alagaan mo yung pamilya mo. Okay lang, sige, we will accept yung excuse na yun. Pero of course, we need to be balanced also. Minsan nagiging nagiging excuse nga lang. Ayaw lang natin mag-serve no, sa loob ng simbahan. Ay, may gagawin kasi ako, yung pamilya ko kasi, pero yung pala, wala naman palang gagawin. Just to be balanced. Sabi nga, you give your life, your effort, your commitment fully to the church, or God's mission, and to your family. Kumbaga, kung doon ka nilagay, bigay mo yung buong buhay mo to serve. Kung naglilingkod tayo ng may pagpapakumbaba at sipag sa loob ng simbahan, nawa ganito rin yung makita sa ating paglilingkod sa ating tahanan, sa trabaho o paaralan and sa ating lipunan. Kaya ito yung isang hamon sa atin, no? Na maaari nating ipanalangin at pagnilayan. And anong praktikal na hakbang ang gagawin ko o gagawin natin para maglingkod ng may humility sa aking pamilya, sa simbahan, at community. Pinapaalala ng cross ang paglilingkod ng Panginoon para sa atin. Yan ang tawag para sa atin na maglingkod din sa Diyos at sa ating kapwa. Ano yung kaugnayan, kahalagahan ng cross sa ating paglilingkod? Ang krus ay nagpapaalala sa atin na ang paglilingkod ay hindi para sa pansariling ambisyon. Na ang paglilingkod ay tunay na kadakilaan. At ang paglilingkod ay ang krus ay nagpapaalala sa atin ng dahilan kung bakit tayo naglilingkod. Para sa ating mga Kristiyano, ang krus ay isang napaka-powerful na image na nagpapakita nagsisimbolize ng pag-ibig ng Diyos at ni Kristo sa atin. Pero nawa ang krus na siyang sumasalamin sa pinakadakilang paglilingkod ng Panginoong Hesus, ang siya ring patuloy na humubog sa ating buhay at sa paraan kung paano tayo naglilingkod sa bawat isa. And paano siya naglingkod sa atin? May pagpapakumbaba, kahandaan, walang pinipili at hindi nagbibilang. At higit sa lahat, naglilingkod ng may pagmamahal. Tayo manalangin. Heavenly Father, again, we thank you for your word. Thank you for your gracious word towards your people. And Lord, we thank you for your reminder na ang paglilingkod is not about ourselves. Hindi tungkol sa amin, kundi tungkol sa paglilingkod ng matapat sa inyo at paglilingkod sa bawat isa, sa aming kapwa. And Lord, we pray na kayo po ang patuloy na mag-empower sa bawat isa. Kayo po ang patuloy na mag-reveal, Panginoon, ng kanilang ng kakayahan na binigay mo sa kanila for them to serve humbly and joyfully, knowing na sila ay ginagamit mo para sa paglago ng inyong simbahan.
And we ask for your forgiveness, O Lord, kung meron ka nakikita sa aming puso, kami ay naglilingkod para lamang sa aming sarili o napangungunahan ng aming sariling ambisyon. Patawarin mo kami, O Diyos, kung kami, ang iniisip namin na dakila sa inyong simbahan ay yung pinakamataas. And Lord, help us. Blessed Holy Spirit, continue to work in our lives to be like our Lord Jesus Christ. Kung paano siya maglingkod ng may humility, kung paano siya maglingkod ng pagiging willing, and paano siya maglingkod ng may pagmamahal. And thank you, Lord, for reminding us that you have served us by giving your life to us. Thank you, Lord Jesus. And we pray na maging motivation namin ito to serve you more and to serve one another and to serve as a church, to serve your community. Thank you, Father. We glorify and we honor you. Continue to bless your people. And this is our prayer in Jesus' name. Amen.